Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APROPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APROPA performs the necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APROPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batan, Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas sa loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamahan ko ng mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ng mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyoan ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APROPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APROPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa SERPCO at sa environment po. Malaking tulong po yung nabigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa SERPCO at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, mainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan. Dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buko. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala pong dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Maniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family,
I have to work for it. So, mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suportas, kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyong po programa ay napakaganda. Mula po sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming grows and is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello! Ako po si Rose Ann Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na dumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dinadownload sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa ATI, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So, in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APAPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisher Folks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grew into 130 members with 72 males and 58 females
who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread the path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat. At ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos, provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may total nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May uli. Tuwing total nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump-boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch,
which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6 various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung totally nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmed 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique.
Panibagong aga sa aton nga mga tagpalamati sa tanan naton nga mga followers sa aton nga programa. Maayong aga gid kag sa aton man nga katapos ang Department of Agriculture Western Visayas maayad-ayad nga paglantaw sa aton nga episode subong aga sa aton Regional Executive Director Director Dennis Arpia kag aton duha ka Regional Technical Director for Operation and Extension ang aton nga OIC Director si Ma'am Maria Teresa Solis and for Research and Regulation si Director Zarlina B. Puelio. Panibagong adlaw, panibago na naman ng episode kag istorya ang aton nga pagasaksihan like ang tanan sa kadalagan sa aton nga mga kauturan nga mga indigenous people ang nagligad nga adlaw inistoryahan naton ang pila ka mga experiences sa aton nga IP from the province of Aklan and Subong. Pag-istoryahan naman naton ang pila ka mga serbisyo, pila ka mga programa nga ginpalabot sa DA4K program sa aton nga mga kauturan sa Catrica o kung isa ka asosasyon from Kabangkalan, Negros Occidental. Live naman naton nga makaupod sumo ang aton nga mga bisita, ang aton nga resource person agud nga i-share sa aton ang pila na ka mga improvement, pila ka mga updates kag progress sa ilang association sa aton nga programa. Ma'am and sir, ang aton nga pagpanamya sa aton nga mga tagpalamati, ma'am. Kamo na ma'am. Ngayong aga sa tanan. Ang pangalan mo ma'am, ang imong posisyon sa aton nga association. Ngayong aga sa tanan, ako gali si Julina B. Largado, ang Assistant Secretary sa amon nga asosasyon nga Katrayka sa Kabangkalan City, Negros. Oh, sir. May aga sa tanan, ako gali si Junicio Medis Jr., isa man ka-secretary sa Carolano Tribal Community Association, kag isa man ka-IPMR sa amon nga barangay. And yes, pila na ini ka tuig ma'am natukod ang aton nga association, sir? Actually, since 2007, nagsugod ang ano sa among asosasyon. Ano sa 2004 na create siya. And sa April 2007. 2007. Pila ka bilog ang aton nga miyembro sir sa aton nga association? Sa subong ang amon nga miyembro to be active almost 500 persons ang member. 500. And pwede mo bala kami ma'am sir maistoryahan kung paano o kung ano ang rason nga natukod din nga association, ano ang istorya sa likod sini? Actually ang Carolano sa amon ng barangay, sa mga malayo part sa aming kabukiran sa siyudad sa Kabangkalan. So, dito, creating association sa pagplastar sa amon man nga leader, si Kimus Largado. Siya gindi ang utak sinitanan. So, dako gid ang among pasalamatan sa iya nga ang Katrayka. So pinaka-importante para sa amon ang ini nga programa kay ang Karolan kung ang Kabangkalan siya ang daw pinaka-the best para sa amon kay intagaan kami sa Pilipino, special kami sa bilog na Kabangkalan nga gintagaan kami important sa Katpi kung certificate of ancestral title sa aton nga mga pangulo. So, pila kami ako nga pasalamatan kay Commissioner George sa na tribal chieftain siya na nga tribal chieftain. So, ako gila nga pasalamatan sa iya isa sina nga amon nga handong nga mangin mandelago ng amon mga plano kaya bisan sa kapikiran medyo pigado mangumala pero sa subong nga mat-amat na tinta. Ano nga aton mga mayor nga mga commodities sir o mga agricultural commodity nga gina-produce sa aton nga association? Actually sa amon dito sir madamo gid sang
mga produkto, mga hibalo sa mga pumuluyo. Like sa mga product namin dito, number one, ang ginakaon sa mga pumuluyo is mais. Mais, pagkano sa umay, mga kararuto, vegetables, mga dito ang pangabulan sa dito sa tribo sa Carolina. And sa subong na sa aton, out of that agricultural products, so kung mga utanon, ano na ang mga produkto na gina-produce naton? O kung naraman kita mga processed food? Subong, sir, ay kay ang Carolina is one of the major source sa vegetable sa Cabanatuan City. Laban is mga saging, mga kararuto, crops, tapos na siya ang mga ginadala sa Cabanatuan. Hindi lang sa Cabanatuan actually, sa ibang mga city in Negros Occidental. Pero ang major naman is ang mais, mani, also may mga umay man kami. Pero ang nasa agricultural life, pero naghatag man sila sa among mga lifestyle. Which is one of the major nga ginanegosyo sa among association. Which is na pagkatag sa party, nagapadayon siya sa Subong nga isa man sa mga sources dito sa amon, wala lang sa mga vegetables na ginatubos sa mga tao. Paano naman natin ma'am no gina-market o kung ano aton nga mga strategies agad nga i-market ang inyong mga produkto? Actually, amo na isa sa mga struggle man natin. Siyempre, sa mga farmer, nato hindi magiging malipod nga ang mga farmer natin sa bukid barato ang pagpapal sa mga negosyante sa Nadog. Pero, wala na siya mahimo kay yung amo na ginayaan pa lang ang buhay ating to. Which is kaya mo lang nila i-produce mga kinanglan mo. Pero wala siya big market. Yes. Kami katatabunan kami sa iban na provinces sa pagsulod sa mga produkto. Hindi kami kapisyo kaya mas mga barato nga may kasulod sa Cabanatuan City, which is amo ginagisa sa mga struggle manamon sa pag-market sa mga product. Yes, so with that challenge ma'am no nga mabudlay labuton ang dalagto nga mga merkado, ano nga mga tikang o mga strategies ang ginag-ubra ninyo agud nga mahagan-hagan ang nga pagpanghangkat? Actually, subong may ara naman ta subong mga plan. Agad si Purgi gabulig sa subong. Ara sa mga DPP ang isa ka takot namon nga pwede ang pagsakan sa terminal. So, basi sa sining mga team ko, basi isa na siya na makabuligid sa among sa market tungod kay arak na ang among ginahulat magsakan. So, basi damo sa makabulig ng mga agency na mapataas-taas ang among mga product, presyo namon dito makabulig sa mangunguma. Kaya number one, ang mangunguma, di gusto tari na magtanong, kumo kay si buyer pa lang, sila ang control. So wala kami mahimo dito sa kabukiran na gusto mo namon tani nga manami ang presyo para na sa gastuhan ay kabulig man tani kag makaginansya. So ako na siya number one sa para sa gusto namon nga ari kami subong sa iyo tuhod kay basic pa lang makamarket sila na makamarket sa mayan-yan nga produkto naman ito kaya damo sa Carolina gusto man namon nga i-preserve i-market and sa karon ma'am no answer ano na nga mga intervention ang ginpaglabot sa 4K program sa aton association? Ang muna ang number one ang Carabao. Okay. Dua ka klase sa
sa baboy. Baboyan nga walang amoy nitipting mo na sa gyapo. Isa na nga klase ng baboyan man. So dako na nabuli kay mga 3 years na ang balikan. So damo na sa nakabenepisyo sa amon ng mga member. So iba nakabaligyan na, iba naka-disperse naman sa amon tuod. Then may arap sila naging hatag nito sa amon mga seeds. Madamo sa kinabuling ka na perwagin ang dako na nakulik sa puti. Hindi magsakang sintergin sa suko. Yes. 90 days ang ilang kontrata posible sa may September kasi tapos tama mo ito na good term na And sa ma'am, no, in regards to the geographical location sa aton nga area, ano ang mga strategies na mga tikang agud nga ma-transport naman natin kung ma-mobilize natin ang aton mga produkto? Actually, sir, wala po kami major plan about sila. Pero, ito pa lang is ginatanungan namin kung paano namin i-manage ang Sakat Center, paano namin i-plastar ang mga produkto, sa paano namin magpapitanggira, at kung paano namin mapahagan-hagan ma-transport ang mga products sa city. Or, kasi mami, alam na kami plan na if ever na ang mga buyer na mismo malakat sa amin nakabagsakan, kaya naman nila tanan actually makita tanan ng products, which is mas makapo sa amo kasi na lang kami mas mapalapit sa amo ng mga farmer na dila na lang display ang mga products kaysa kami ang mga farmers pa ang manaon sa city. Pero sa inyo mapagpananaw, ma'am, ano po din yung suporta ang kinahanglanon sa ating association at na-increase ang volume sa quality sa ating produkto? So, sa propose namin sa officers ng mga asosasyon, dapat i-encourage namin yung member. I-inuman namin subungan ginatanuhan tungod si Purki at baboy bala. So mayara kami nga plano subungan pinsan. Mayara kami nga sa pagsakan nga kami sa karni. Yes, karni. Ang part sa kabangkalan ang barangay Karulan ara siya sa tunga na boundary sa occidental Karulan. So isa sa ginano natin ako sa potential nga madamo sa mabalakal sa mga produkto doon dyan sa boundaries. Yes. Sa gina-encourage mo naman sa mga member naman dira buligid sa amo para nga mangin matinaga namon. And with the number, pila ka mo gani kabilog ng officers, sir, sa inyong association? More or less 12 ka mo. Kamusta naman ang inyong communication so far? Kada paano ka mo nag-meeting pagod nga ma-resolve ang of course, hindi man natin manigar ang pila ka mga challenges. How do we communicate with our co-officers? Actually, our president is in the absence of our president. Pero may communication man because ang president is before the National Commission on Indigenous Peoples ay sa kanila nag-duty. But we communicate to him sa mga plans and may ara man kami vice president which is bulig man sa amon about sa amon ng mga plano and so kami mismo ng mga officers na binuligay din para lang sa mga plan para sa amon na association. Sa amon bilang katrega secretary. Then IP Marmar isa man ka mapuliyo nga IP organisasyon ng Katolik ako. So paano ginagawa ko bilang secretary ang informasyon na ginahimok namon pinapabalo man namon sa mga presidente. May kabugayan din para sa amin kay layo siya pero dawi kami ng desisyon niya. Ginapabalo kung kayuhan lang man tanan wala gid problema amon nga presidente
kagamon mga opisyalis. Itigil lang po project together sa Turkey nga naging agreement namin yung branch sa MUA na i-partner namin sila. And actually, we're very strong because not only the officer ang decide, but man ang amon mga elders sa within the community. Sa mga decision making namon, dapat kapangayo din kami mga advices sa mga elders namon, which is sila ginaya sometimes sila ga-decide, sila decide ang mga officers because mas nabalaan at mas damo sila yan nag-iibat. Kinanispeto, sila yan namon sa amon yung mga decision making. And speaking of elders, ma'am, no, may ara pa ba rin kita mga traditional practices nga up until now, especially when it comes to farming, nga gina-practice pa natin, and how do we adapt sa moderno na iya nga gina-introduce man sa Department of Agriculture? Ito ay ang sa subong sa amon dito, ginahimo sa Japon. Kaya hindi pwede ang mga IT ang madulay ng mga tradisyon. Actually, naghimo kami sa mga modern sa buong mga kwan sa agriculture. Actually, mahambal naman ang mga tigulang nga ang mga ginahimo sa buong pariyo lang man sa mga ginahimo na mas una. Galing daw mas na enhance lang siya galing sa subong. Pero amo na sa part man sa amon na mga youth, ang mga elders kag mga sila ni IPMR wala sila gapabaya to transfer sa amon ng mga youth ang mga naibalaan nila nila kay dapat na siya continue dapat hindi din siya madula. Yes. And that's part of cultural preservation actually, ma'am. And ano so far ang pinaka makabig natin nga most helpful na intervention nga nabato natin from DA4K program? Yung halos tanan. Tanan naman, sir. Ginanugid ang yun nga nahatag dito sa amin. Ako kang importante ka tama. Kaya nga, kung wala si Porky, wala din na nakabulit doon sa amin. Siya lang habi ang daw nakahatag namin sa daw kasanagan na nahimo sa Porky dito sa amin. Biro mo, ang Carabao subong, gano'n na gid, ulit na gid. So, kung matabong pag hindi ang bagsakang center, dili na gid kami guro amat-amat na gid nga mangin manamin. Manamin namin na susunod. Kaya subong, hindi pa gid namin totally makambal kami nga nanging progresibo na gid. Pero sa amat-amat, base pa lang sa sining mga tinion na makakuha na gid kami maka-umpisa. Kasi hindi lagi namin tinguan sa mga membro kag officers na kabakudon ang nahatag sa Turkey na kami-kami na lang ang matindog, maningwa na mga progresibo ang asosasyon. Sige, ma'am. We are very blessed sa Department of Agriculture kay may ara nagiging mga testimony na tungod sa ila nga mga bulig may ara nga naga-testimony nga nakapatapos sila sa ila bata. Eskwela, which is very isa man sa major priority nga to empower mga indigenous people sa eskwela tungod sa bulig mas Department of Agriculture. And speaking of help sa Department of Agriculture, ma'am, ano sa karon ng aton nga mga kinahanglanon pa, specific needs pa sa aton nga organization agud nga mapalapot na naton iya sa nasambit nga programs ng Department of Agriculture. Kung may ara kita mga recommendation, mga suggestion, ano yun, sir? May ara pa kami sugo ginayo sa Turkey. Kay para naging mga ginagawa namin kung may jutay lang ako lang. Kay makakal na sa aming personal. Isa sa kung gina-istorya namin dito sa meeting namin sa mga officers. By 2026, may ara kami proposal na ginatag man sa ila. So, base po din namin itong may ara isa sa mga ginagawa
Pitney. Okay. Kay number 1 ito sa amon, halos gababoy. Gababoy, yes. So may aragit na niya, wala gababoy. Halos ito gababoy. So isa ina ka dako man namon nga ginalantaw nga makabulig sa livelihood dito. Tungkol kay ang page dito sumong tungkol sa kalayo, Mahal. So may ara kami subunda nga officers nga dako man ang iyang experience kakabalot siya Ay, since isa inyo nga ma'am, no? Oo. Pwede, gid, sampat gid sa feed meal. Oo. So isa na siya sa mga ginaayon namon nila ni ma'am na kaso pa lang natigayon sa 2020 para sa isa kami. Kag ang aming lang ang produkto ilo for Yes. versus feeds. Kag mapanubo ang presyo Yes. sa feeds. Kag i-deliver namin sa mga ipinasa namin. Tagang cost production sa kung nara ka mga pitpilya ng mas magas. And sa palabutan namin sa yung mga plano. Do we have plans sa ating organization, sa ating association? So far, wala pa din man kami sa istorya pag ito kay next week at 3rd week of July formal meeting kami. So dira namon makita ang output namon, ang suggestion kay may halos mga plano kung dapat ang planong mabuo. Yes. Kag madesisyonan nga maayo nga desisyon kag mahanay sa among mga members sa association. And lastly na lang ma'am, no, may araw ba kita gusto pasalamatan o kung matagan sa mensahe sa aton nga katapos association, sa aton nga 4D program. Ikaw na sir. Ang nagid sa Ginoo nga nakalapit kami sa Iloilo. Gin-encourage ko mga namang mga members, officers na atong tingwaan ang atong asosasyon na marami mapatinag natin sa maayo. Hindi lang kita magtanaw sa atong kaugalingon. Balikdo natin ang atong mga kaugdanan. Kaya ang plano natin hindi para sa atin, hindi siya pangkabilugan. So gusto man namin pasalamatan ang 4D program nga naghatag sa dakong pribilehiyo sa komunidad sa Carolan. Kaya kung wala sila sa subong, hindi na po ma-come up ang kinanglangan dito. Pasalamat naman na magsera nito ama na ari kami dito sa hapon. Manamon sa inyo. Kinanglangan sa hapon. Ikaw ma'am? First of all, pasalamat ko sa amon ng mga elders, which is ang amon chieftain, si George Largado, and also our president ng association. Kaya kung wala na nila gusto wala ni tanan na tabo, and also sa mga officers, sa mga members na I know nga sa una jutay lang kamo, pero agad ko sa suong nga ang asosasyon sa subong ara ng yapon pag damo nagabenepisyo hindi lang kamo kundi ang inyong mga kabataan, and also the Department of Agriculture nga may program kamo sa 4K nga ang mga indigenous people wala nyo gid pabayaan together with the National Commission of Indigenous People. Thank you gid sa inyong mga program to have the memorandum of agreement sa Department of Agriculture. Ako madamo gid na salamat. Basta sa salamatan, kung wala ka mo nag-assist sa amon, I know nga wala kami isubong, I know nga wala na progress ang palangabuyan sa mga tao sa bukid. So, kamay pa sa mga members, mag-isa kita. Ako lang na ang unity is one of the best nga mapadayon kung as kaming trust ini nga organization sa mga officers. Madamo din salamat sa inyong mga sacrifices
I know minsan wala may kapalik sa inyo, pero ang niya po to help sa mga pamilya naton, pero sa tanan niya pumuluyo sa barangay Karulan, kag sa mga Karulano na we need to be strong kag kinahanglan naton na ipakitbato kag ipakilala kung sino. There you have it, mga ka-agree, si Ma'am Jolina Villargado kag Sir Jonesio Medes from Kabangkalan City, Negros Occidental. And lastly na lang, ma'am, no, kung gusto mo may shout out o kung may tamyawon kita, ang aton nga pamilya, ang aton nga katapos, ang station, go ahead, ma'am, sir. Natamiya ko gali ang amon daw mga kumpare. Labi na ni Kapitan Jusrel, pakula na. Sa akong mga gabianan tanan. Ma'am? Shout out pa amo na niya hangin pangabudlayan mo. I know nga pagbalik mo ma-okay na ang tanan. I know alam mo gyapon sa imong decision. And also sa mga IP youth sa Barangay Karulan, we need to be empowered. Pag kinanglan gid nato niya progress kay kita ang tigapagmana ng lahat. Wow! Tagapagmana. Thank you so much, Ma'am Jolina and Sir Jonesio. Ako nga ito ang episode natin sa Pagkamaliyang Adlaw may kasanan sa pinaka mga services kag programs ng DA4K sa aton nga mga kultura nga IT sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Magmadamog gini salamat sa tanan nga gupod sa aton nga programa sa buong adlaw. Sa liwat ni Fran Candelario from DA Western Visayas. Maayong adlaw. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of hardworking farmers as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, wala nga nagkakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ang ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sabihin dira ma-indicate ang kilos ang iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace.
Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market and then ipa sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sa baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kagang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kisa hindi pa sigurado ang kung pila kiloya so kung sumahon mo kisa sa may kapital mo ngagin isa pirdi ka pa. Unlike may LOM, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka hagrisya dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges na facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we would do that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well. And also, a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin naging ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal, kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talapungan, the Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the
the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa PhilAd, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Po na siya, mga cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin na makasransact, rain or shine man na. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa PhilAd, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate no, ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa PhilAd, we're very fortunate na may digital lang kita, no? And calibrated na weighing scale. Kasi sabihin na mas transparent yung kana in terms kilo, no? Makita na di farmer once kilo na sapat, no? At mismo si buyer makita na kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanina umpisa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end umpisa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So mayroon so yung mga transaction sa mga baka na nag-bring dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improvement sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang ato yung PNP, no, ang mag-issue. So, one-stop shop na na, diyan available mismo sa atin. Ang atin yung improvements no, sa ating livestock market na kung bulig sa atin ng mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No. Sa ating livestock racers, halos ka ng blood nga ginadara dito sa livestock market at Makalwet. It's because ang mga buyers, damo rin na ganyan na magkadto sa Leon para magmakal. So, and then, luwas sa Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O iba-iba ng mga provinces sa Gakantor, dito para iligya lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo naman ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriated ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kag-facilities lang natin yung livestock market. Animal welfare, so kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are proper yung handling. So, isa yun sa ating sinesecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning a workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established the role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leon municipality or ang nag-tradera. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DA, sa MAU,
sa mga personero dyan na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgawin, kag anong problema naman niya, daw na tawan mo ti aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ti ang amo na kani nga dapat tiya nga buwan nga isa pa pirma naman, agpo-prinsipyo para sa pulis, talaga may ada pulis ni kantor diyan naman kay para biyay lang for shipment available so paroki ay problema man naman diyan baka ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon livestock auction market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.